Dahil walang extradition treaty ang Pilipinas sa Czech Republic, naghahanap ng ibang legal na paraan ng Department of Justice para mapauwi sa bansa si dating Congressman Saldico na nasasangkot sa flood control scandal. Live mula sa Prague, Czech Republic, ang kasama natin si Maris Umali. Maris. Yes, Igan, inaantabayanan na nga ang pagdating dito sa Prague, Czech Republic ng high-level coordinating team na pangungunahan mismo ni Justice Secretary Frederick Vida para personal na tutukan itong pagpapabalik kay dun sa nagtatagong dati nating congressman na si Zaldico dito sa Europa, no? Na siya na mga nahuli o nasa kustodiya na ngayon ng Czech authorities matapos nga niyang magtangkang pumasok sa Germany na kulang ang kaniyang mga dokumento. So kahapon, Igan, nung tayo ay dumating dito sa Czech Republic, ay nag-abang tayo sa Philippine Embassy pero buong araw daw na nasa pulong ang Philippine Ambassador to Czech Republic na si Ambassador Eddie Meñez na may kaugnayan daw sa issue ni Ko, no? So yun yung kailangan nating malaman dahil talagang sa ngayon daw ay ginagawa na ng ating pamahalaan ang lahat ng mga legal at diplomatikong mga paraan para mapabalik si Zaldico sa ating bansa para harapin ang mga kasong kinakaharap niya sa ating bayan. Papunta na rito sa Prague, Czech Republic ang high-level coordinating team ng Administrasyong Marcos na mangangasiwa sa pagpapabalik kay dating Congressman Zaldico sa Pilipinas. Pinangunahan ito ni Justice Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan. Mahalagaan nilang personal na makipag-ugnayan sa mga otoridad dito ang mga kinatawan mismo ng gobyerno ng Pilipinas para maidiin sa kanilang halaga sa Pilipinas ng pagpapanagot kay Ko. Naharap si Ko sa mga kaso malversation at graft and corruption kaugnay ng flood control scandal. Sa Pilipinas, idiniin ng Justice Department na dadaan sa masusing legal at diplomatikong proseso ang mga hakbang ng Philippine government para mapauwi si Ko. We approach this engagement with full respect for Czech legal procedures and with the understanding that the process may require time to complete properly. Walang timetable. Hintayin na lang po natin. Dahil walang extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Czech Republic, naghahanap ng iba pang legal na paraan ng pamahalaan para mapauwi si Ko. Pero umaasa ang Justice Department na ipadedeport si Ko. The fact that the Czech Republic is open to dialogue, no? That I think is very telling. Simple deportation, it's not only a faster route, but it's also a more plausible route than extradition. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Czech authority si Ko. Sagot naman ng Malacanang sa tanong kung kumpiyansa itong mapapauwi si Ko matapos ang biyahe ni Secretary Vida. Kung Pilipinas lamang po ang pag-uusapan natin, definitely confident po tayo. Since meron pong ibang bansa na involved dito, so let us just hope na maibalik agad si Zaldico dito sa ating bansa. Depende po sa anumang mapagkakasundoan with Czech Republic at kung ano magiging paraan sa pagpababalik kay Zaldico. Yes, Igan, sa ngayon ay ang oras dito ay 12:15 na ng madaling araw, ano? At sa ngayon ay base sa impormasyon din nakuha natin sa Philippine government ay inihahanda na nila yung mga dokumento na magpapatunay na may mga nakabimbingang kaso sa Sandigan Bayan, Sico. Ito ay depensa ng ating pamahalaan kung sakaling nakapag-apply na para sa political asylum itong Sico dahil ang patunay na meron siyang mga malversation at graft and corruption cases sa ating bansa ay maaaring paraan para mapakita kung gaano kahalaga na makabalik siya sa bansa at harapin ang mga kasong ito. Igan? Maris, mayroon na kayang litrato o video ni Zaldico? Parang proof of life na magpapatutunan na siya ngayon nakadetain at hawak nga siya ng mga otoridad dyan sa Czech Republic. Alam mo, Igan, sa ngayon ay wala pa talagang kahit na anong litrato o video na magpapatunay nga ng proof of life. Ika nga nito si Zaldico na hawak na nga talaga siya ng Czech authorities, no? Ang maliban na lamang dun sa mismong anunsyo ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos na
hawak siya, nasa kustudiya siya ng Czech authorities. At syempre, kung mismong Pangulo na ang sabi nun, sinasabi nga na bakit naman niya isusugal yung sarili niyang kredibilidad na magsasabi siya ng ganung bagay kung hindi naman talaga. At sinasabi rin ng pamahalaan na merong constant communication ang dalawang gobyerno, ang pinakamatataas na leader ng Pilipinas at ng Czech Republic para patunayan na talagang nandito siya, hawak siya, nasa kustudiya siya ng Czech authorities. Pero Igan, bakit nga ba wala pang inilalabas na kahit na anong litrato man lang, no? Kahit na hindi na video, litrato man lang na nandun siya sa Czech authorities? Ito ay dahil sa napakahigpit na batas ng European Union na tinatawag na General Data Protection Regulation o GDPR. Dito ay nagtatakda na mahigpit na panuntunan kung paano kinokolekta, ginagamit, iniimbak at ibinabahagi lamang yung personal data ng European Union, yung mga tao na nandito sa European Union, no? So, kailangan may malinaw na pahintulot bago gamitin yung mga personal data nila at paano ba ito ginagamit at yung taong yon ang may karapatan na magsabi kung paano i-access yung kanyang data, no? So, sa kabuuan, itong GDPR ang isa sa pinakamahigpit na batas sa mundo pagdating sa data privacy, Igan. Sabi ng DOJ, umaasa silang ipapadeport si Zaldico sakaling ito nga ang maging desisyon ng Czech authorities. Iuwi ba agad-agad si Ko? Paano yung proseso? Oo, Igan, umaasa sila na mapapadeport agad itong si Zaldico sa ating bansa. Pero nung makausap natin si Malda Faldova, siya yung isa sa mga international experts pagdating sa migration, no? Sinasabi niya na hindi agad-agad na maaaring mapabalik sa bansa itong si Zaldico. Of course, yung pagdating dito, kung sakaling dumating na rito at makipag-usap si Secretary Vida na isang mataas na opisyal mula sa ating bansa at makipag-usap siya sa mga opisyal ng Czech Republic, ay bibigay ng isang napakalinaw at mahalagang mensahe. It sends a signal, Igan. Oo. Pero hindi daw nito maaaring kumbaga masway yung magiging desisyon ng korte dahil kailangan itong dumaan sa korte. Now that he is facing an administrative immigration violation case, kailangan daw itong imbestigahan. So kapag inimbestigahan ito at dinenay, for example, halimbawa mapatunayan na talagang guilty itong si Zaldico, maaari pa siyang pumunta sa appeals chamber at kung halimbawa i-deny din ulit ito, maaari pa siyang pumunta sa kataas-taasan o yung highest administrative court. So, mahaba yung proseso. Kahit nasa deportation man lamang, pwedeng umabot daw yan ng months to even a year on extreme cases. Ngayon, bukod pa dyan dun sa issue ng kapag siya ay nakapag-apply na sa political asylum. Dahil kapag siya ay nakapag-apply ng political asylum, ito ay iimbestigahan ng husto at magtatagal din ng ilang buwan hanggang taon para mapatunayan nga na hindi prosecution yung dahilan ng pagpapabalik sa kanya sa bansa. Hindi persecution yung pagpapabalik sa kanya sa bansa, kundi talagang prosecution. So, ito, Igan, ang sabi sa atin ay kung inaasahan daw ng pamahalaan na pagdating dito ni Secretary Vida at daladala niya na pabalik ng bansa si Zaldico, sabi ng ekspertong ating nakausap, that will not happen. Maraming salamat, Marie Sumali, live mula sa Prague, Czech Republic.